Isang mahinang hikbi. Iyon lang ang narinig ni Ricardo sa gitna ng malakas na tawanan at tugtugin sa kanyang mansyon. Isang tunog na hindi dapat naroroon, isang notang wala sa tono, sa perpektong simponya ng kanyang tagumpay. Napatigil siya sa pagngiti habang hawak ang kanyang kopita ng mamahaling alak. Ang mga kasosyo niya sa negosyo ay patuloy sa pag-uusap tungkol sa milyon-milyong pisong kita, tungkol sa pagpapalawak ng Solis Tech sa buong Asya. Ngumiti siya, tumango, ngunit ang kanyang isip ay lumipad na palayo. Ang hikbi, napakaliit, halos isang bulong lang ng hangin, ngunit para sa isang ama, para sa kanya, sapat na yon para mag-iba ang takbo ng mundo. Sir Ricardo, are you okay? Tanong ng isang bisita. Pilit na ibinalik ni Ricardo ang kanyang atensyon. Yes, of course. I just remembered something I need to get from my office upstairs. Excuse me for a moment. Walang sino man ang naghinala. Para sa kanila, siya si Ricardo Solis ang henyo sa likod ng teknolohiya, isang taong laging may iniisip na trabaho. Hindi nila alam na ang bigat na biglang dumagan sa kanyang dibdib ay walang kinalaman sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas malalim, personal. Dahan-dahan siyang umakyat sa malawak na hagdanan, nagawa sa Nara, palayo sa ingay ng selebrasyon. Habang paakyat siya, unti-unting napapalitan ng nakabibinging katahimikan ng musika. Ang bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat. Ang pasilyo sa ikalawang palapag ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa ibaba ang nagbibigay anino sa mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding. Sa dulo ng pasilyong yon ay ang silid ng apat na pinakamahalagang yaman niya sa mundo. Ang kanyang apat na anghel, ang kanyang quadruplet na mga anak na babae. Huminto si Ricardo sa tapat ng pintuan na may nakaukit na maliliit na bulaklak. Nakasara ito, ngunit hindi gaanong mahigpit. May maliit na siwang na pinanggagalingan ng kaunting liwanag mula sa loob. At doon niya narinig ang boses. Hindi boses ng isa sa kanyang mga anak. Ito ay boses na kilalang-kilala niya. Isang boses na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon, ang bawat salita ay parang lason na tumutusok sa kanyang puso. Sabi ko sa inyo, tumigil na kayo. Mariin ngunit pabulong na, sabi ni Esmeralda, ang kanyang asawa. Nakakahiya kayo. Ang ingay-ingay ninyo. Maririnig kayo ng mga bisita ng daddy ninyo sa ibaba. Sumunod ang katahimikan na binasag lamang ng isa pang pigil na hikbi. Sino yan? Sinong umiiyak? Tanong ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Isa pa, at lahat kayo ay hindi ko bibigyan ng hapunan. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi. Baka namamalikmata lang siya. Baka mali lang ang dinig niya. Si Esmeralda, ang kanyang mahal na Esmeralda, ay hindi kayang magsalita ng ganoon sa mga bata. Mahal niya ang mga ito. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Ngunit ang kasunod na narinig niya ang tuluyang gumawa sa mundong kanyang binuo. Kung iiyak pa kayo, halos walang emosyon na sabi ni Esmeralda. Sisiguraduhin kong wala kayong kakainin ni isang mumo ng tinapay bukas. Naiintindihan niyo ba? Tumahimik kayo at matulog na parang mga basahan dyan. Isang maliit at nanginginig na, Opo, Mami, ang sagot ng isa sa mga bata. Napapikit si Ricardo. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ang babaeng inakala niyang isang anghel, ay isang halimaw pala kapag siya ay nakatalikod. Ilang minuto siyang nanatiling nakatayo roon, hindi makagalaw. Nakikinig sa katahimikan na sumunod, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang panig ng silid. Marahil ang pinto patungo sa banyo, at pagkatapos ay ang tunog ng tubig mula sa gripo. Kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang yakapin ang kanyang mga anak. Kailangan niyang harapin si Esmeralda.
Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang isip niya, na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa teknolohiya, ay biglang blangko. Ano ang sasabihin niya? Anong gagawin niya? Dahan-dahan, umatras si Ricardo palayo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Bumalik siya sa hagdanan at sa bawat pagbaba niya, ang ingay ng party ay tila isang insulto sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang makabalik siya sa sala, isang kasosyo ang sumalubong sa kanya. Nakangiti. "There you are, Ricardo. We were just toasting to your success." Tinaas ni Ricardo ang kanyang kopita. Isang pekeng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakipag-toast siya, ngumiti siya, tumawa siya. Ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Ang party ay nagpatuloy. Ang musika ay tumugtog. Ang mga tao ay nagdiwang. Ngunit para kay Ricardo Solis, tapos na ang lahat. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang karangyaan, isang hari sa kanyang palasyo. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang mga anak na umiiyak sa dilim. Ang kamay niya ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kopita. Ang mga daliri ay namumuti sa diin. Sa unang pagkakataon, ang tiwalang ibinigay niya sa babaeng kanyang pinakasalan ay nagkalamat. At salamat na yon, nasilip niya ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kabiguan sa negosyo. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng dining hall ay tila isang panunuya. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay puno ng masasarap na pagkain. Mga pancake na paborito ng mga bata, sariwang prutas, at mainit na tsokolate. Isang perpektong eksena para sa isang perpektong pamilya. Ngunit alam ni Ricardo na isa na lamang itong kasinungalingan. Umupo siya sa kanyang kinauupuan sa dulo ng mesa. Pinagmamasdan ang kanyang 4 na anak na tahimik na nakaupo. Ang kanilang mga mata ay nakayuko sa kanilang mga plato. Ang kanilang mga galaw ay tila maingat at kalkulado. Wala na ang dating sigla, ang dating ingay na laging nagpapasaya sa umaga niya. Pumasok si Esmeralda sa silid, nakangiti ng napakatamis, suot ang isang mamahaling silk robe. "Good morning, darling," bati niya kay Ricardo, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay parang yelo na dumampi sa kanyang balat. "Good morning, mga babies ko," malambing niyang sabi sa mga bata. "Kumain na kayo. I made your favorite pancakes." Walang sumagot. Kumuha lang sila ng pagkain ng walang kibo. Pinanood ni Ricardo ang bawat galaw ni Esmeralda. Ang paraan ng pagbuhos niya ng kape para sa kanya. Ang paraan ng pag-ayos niya sa buhok ng isa sa mga bata. Lahat ay tila isang pagtatanghal, isang perpektong pagganap para sa nag-iisang manonood. Siya. "Kamusta ang tulog niyo, mga prinsesa ko?" Sinubukan ni Ricardo na basagin ang katahimikan. Ang boses niya ay mas malumanay kaysa dati. Nag-angat ng tingin ang isa sa kanila, si Maria, ang pinakabunso. May sasabihin sana siya, ngunit nang mapatingin siya sa direksyon ni Esmeralda, agad siyang napayuko muli. Ang tatlo pa ay umiling lang. "Mukhang pagod pa sila, darling," sabi ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng pag-aalalang peke. Maybe the party last night was too loud for them. Tumango lang si Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanyang mga anak. At doon niya nakita, sa manipis na pulso ni Maria, habang sinusubukan nitong abutin ang isang piraso ng mangga, may isang maliit at bilog na marka. Isang pasa. Medyo naninilaw na sa gilid, ngunit kitang-kita pa rin ang kulay ube sa gitna. Agad na itinago ni Maria ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa nang mapansin niyang nakatingin ang kanyang ama. Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. "Anak," mahinahon niyang sabi, "anong nangyari sa kamay mo?"
Natigilan ang lahat. Si Esmeralda ay napatingin kay Maria, isang mabilis na sulyap na puno ng babala, bago ibinalik ang kanyang mamangiti kay Ricardo. Oh, that? Naglaro lang sila kahapon, darling. Naghabulan sila sa garden at medyo nadapa itong si Maria. Alam mo naman ang mga bata, medyo magaspang kung minsan. Isang perpektong paliwanag, isang perpektong kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung ang pagdapa ba ay nag-iiwan ng markang tila hinigpitan ng kamay ng isang matanda. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Isang tingin na nagsusumamo. "Wag, Daddy. Wag po." Kaya tumahimik siya. Para sa ngayon. Tinapos niya ang kanyang kape at tumayo. Kailangan ko nang umalis papuntang opisina. Hinalikan niya ang kanyang mga anak sa noo, isa-isa. Bawat isa sa kanila ay naninigas sa kanyang pagyakap, parang mga ibon na takot lumipad. Ang sakit sa puso niya ay halos hindi na niya makayanan. Sa kanyang biyahe papuntang Solistec Tower, hindi mapakali ang kanyang isip. Ang mga eksena mula kagabi at kaninang umaga ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Nagkasala siya. Napakalaki ng kanyang pagkakasala. Paano niya hinayaang mangyari ito? Gaano siya naging bulag? Habang nasa gitna ng traffic, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang accept button. Hello? Si Sir Ricardo Solis po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Yes. Speaking. Who is this? May ilang segundong katahimikan, tila nag-aalangan ang tumatawag. Sir Ricardo, ako po si Marisol, ang kapitbahay ninyo. Nakatira po ako sa bahay sa likod ng mansyon ninyo. Napakunot ang noo ni Ricardo, si Aling Marisol. Ang matandang babae na minsan ay nag-aabot ng mga prutas mula sa kanyang hardin sa mga gwardya niya. Aling Marisol, may problema po ba? Sir, huminga ng malalim ang matanda. Pasensya na po sa abala. Alam ko pong wala akong karapatan. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Naramdaman ni Ricardo ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sir Ricardo, pakisuyo lang po, sabi ng matanda. Ang boses ay halos pabulong na. Bantayan ninyong mabuti ang inyong mga anghel, ang kanyang mga anak. Aling Marisol, sabihin niyo po sa akin ang nalalaman ninyo. Pakiusap ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi po sa telepono, sir. Masyadong delikado. Sagot nito. Pero meron po akong kailangang ipakita sa inyo. Isang bagay na magpapatunay sa lahat. Napahawak ng mahigpit si Ricardo sa manibela. Sige po, magkita tayo. Kahit saan, kahit anong oras. Mamayang gabi po, sir. Sa maliit na parke malapit sa village natin. Sabi ni Aling Marisol. Pero may isa po akong pakiusap. Kailangan niyo pong pumunta ng mag-isa at wag na wag niyo pong ipapaalam kay Ma'am Esmeralda. Kinailangan ni Ricardo na gumawa ng isang perpektong dahilan. May emergency sa kumpanya, darling. Sabi niya kay Esmeralda pagkatapos ng hapunan habang maingat na isinusuot ang kanyang relos. Isang system failure. Kailangan ako sa opisina. Pinagmasdan siya ni Esmeralda. May kaunting pagtataka sa mga mata. Ngayong gabi? Hindi ba pwedeng ipagawa mo na lang yan sa mga tauhan mo? You're the CEO. This is a major issue. I have to oversee it myself. Matigas niyang sagot. Iniiwasan ng mga mata nito. Bawat segundo na kasama niya ito sa iisang silid ay parang paglalakad sa ibabaw ng apoy. Don't wait up for me. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho palayo sa bahay na dati niyang tinuring na paraiso, ngunit ngayon ay isa ng kulungan ng kasinungalingan. Ang maliit na parke,
ay halos walang tao. Tanging ang dilaw na ilaw mula sa iilang poste ang nagbibigay liwanag sa landas. Nakita niya si Aling Marisol na nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na tila nilalamig. Lumapit si Ricardo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Aling Marisol? Tawag niya. Lumingon ang matanda at sa kanyang mga mata ay nakita ni Ricardo ang pinaghalong takot at determinasyon. Tumayo ito at nanginginig na inabot sa kanya ang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Sir Ricardo, pasensya na po talaga. Halos pabulong na, sabi ng matanda. Matagal ko na po sanang gustong sabihin sa inyo, pero natatakot po ako. Pero mas natatakot po ako para sa mga bata. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ng matanda na malamig na parang yelo. Paano niyo po ito nakuha? Iyong lumang manika po na ibinigay ko sa kanila noong kaarawan nila. Nilagyan ko po yon ng napakaliit na kamera. Regalo po yon ng anak ko na nasa abroad. Naisip ko lang po, para may remembrance sila. Pero iba po ang nakita ko. Umiiyak na ang matanda. Iba po ang na-record ko. Salamat po, sabi ni Ricardo. Ang boses ay garalgal. Salamat po. Utang ko po sa inyo ang buhay ng mga anak ko. Hindi na siya nagtagal pa. Bawat segundo ay mahalaga. Sa halip na umuwi, nagmaneho siya papunta sa Solis Tech Tower, isang tore ng salamin at bakal na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ngayong gabi, ang toreng ito ang magiging saksi sa kanyang kahinaan. Walang tao sa ika-50 palapag, kundi siya. Ang buong syudad ay tanaw mula sa kanyang bintana, isang dagat ng kumikinang na ilaw. Ngunit ang isip niya ay nasa isang madilim na silid. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Isinara ang pinto ng kanyang opisina at narinig niya ang malakas na pag-click ng lock. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito. Pinangalanan itong para sa mga anghel. Binuksan niya ang unang video file. Ang anggulo ay mababa. Mula sa isang sulok ng playroom. Ang petsa sa video ay kahapon. Nakita niya ang kanyang 4 na anak na naglalaro. Pagkatapos ay pumasok si Esmeralda, dala ang kanilang merienda. Ngunit sa halip na ibigay ito, inilapag niya ito sa isang mataas na estante kung saan hindi nila abot. Gutom na kayo? Tanong ni Esmeralda. Ang boses ay malamig. Maghintay kayo dyan. Kapag natuto na kayong sumunod sa akin, sa kanyo lang yan makakain. Napanood ni Ricardo ang pag-iyak ng kanyang mga anak, ang pag-abot nila sa pagkain na hindi nila makuha. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib, ang hirap sa paghinga. Ito ang unang patak ng lason, pero ang ikalawang video, iyon ang pumatay sa kanya. Ang video ay kuha kagabi, habang nagaganap ang party sa ibaba. Ang mga bata ay nakaupo na sa kanilang mga kama. Pumasok si Esmeralda. May hawak na cellphone. Oo, ate, sabi ni Esmeralda sa kausap nito sa telepono. Tila walang kamalay-malay sa kamerang nakatago sa mata ng isang manika. Ang ingay-ingay na naman ng mga pabigat na to. Huminto siya sandali, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawang walang kagalakan. Hayaan mo na. Konting tiis na lang. Ang tangang Ricardo na yon, walang kaalam-alam. Akala niya, mahal ko ang mga anak niya. Sus, ginagamit ko lang naman sila para makuha ang tiwala niya. Patuloy ni Esmeralda habang naglalakad-lakad sa loob ng silid na parang isang reyna. Kapag napirmahan na niya ang mga papeles na inihanda ni attorney, kapag naisali na sa pangalan ko ang kalahati ng kumpanya, saka ko ipapakita sa kanya kung sino talaga ako. Natahimik ulit siya, nakikinig. Ang mga bata, ewan ko, bahala na.
Siguro ipadala ko sila sa isang malayong boarding school. O baka sa'yo na lang dyan sa probinsya, sabi niya na may halong pandidiri. Basta, mawala lang sila sa paningin ko. Mga panggulo lang sila sa mga plano ko. Mga paalala ng unang asawa niya. Huminto si Ricardo sa panonood. Hindi niya na kaya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang likod. Ang hangin ay tuluyan ng naubos sa kanyang opisina. Napayuko siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang pagtataksil. Ito pala ang itsura nito. Ito pala ang pakiramdam. Mas masahol pa sa pagkalugi. Mas masakit pa sa kamatayan. Pinagkatiwalaan niya siya. Ibinigay niya ang lahat. Ang pangalan niya, ang yaman niya, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng kanyang mga anak. At lahat ng iyon ay isa lamang palang malaking palabas. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang mga anak kaninang umaga. Mga matang puno ng takot. Takot na hindi niya maintindihan noon. Ngunit ngayon ay malinaw na. Isang buti lang ang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang sa ang bilyonaryo, ang tinitingalang CEO, ang henyo ng teknolohiya, ay isa na lamang ama na umiiyak sa gitna ng kanyang walang lamang kaharian. Hindi na galit ang nararamdaman niya. Ito ay isang malalim at nakakawasak na pighati. Isang pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ilang oras siyang nanatiling ganoon, nakaupo sa dilim, habang ang mga ilaw ng syudad sa labas ay isa-isang namamatay. Pagkatapos, tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon na gawa sa purong galit at nasirang pagmamahal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos niya ang kanyang sarili. Itinayo niya ang kanyang ulo. Ang Ricardo Solis na pumasok sa gusaling ito kanina ay patay na. Ang lalaking nakaupo ngayon sa kanyang silya ay iba na. Hindi na siya isang bulag na asawa. Hindi na siya isang absent na ama. Isa na siyang leon na nagising at handa na niyang bawiin ang kanyang mga anak, anuman ang mangyari, anuman ang kapalit. Kinopya niya ang mga video file sa isang secure server. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, ang tunog lamang ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ang maririnig. Isang tunog ng paghahanda para sa isang digmaang hindi niya inasahan, ngunit ngayon ay handa na niyang harapin. Ang biyahe ni Ricardo pabalik sa mansyon ay tahimik at malamig. Ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay mga blur na lamang ng kulay sa kanyang paningin. Wala siyang maramdaman kundi ang bigat ng bakal sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit, hindi na ito pighati. Ito ay isang matigas at matibay na determinasyon. Pagpasok niya sa malaking pinto ng bahay, sumalubong sa kanya ang katahimikan. Sumenya siya sa kasambahay na huwag nang magsalita. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat hakbang ay may layunin. Hindi siya dumiretso sa kanilang silid ni Esmeralda. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang mga anak. Sa dilim, nakita niya ang 4 na maliliit na anyo na mahimbing na natutulog sa kani-kanilang kama. Ang isa ay yakap ang isang teddy bear. Ang isa naman ay may bakas pa ng tuyong luha sa pisngi. Ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga kayamanan na muntik na niyang mapabayaan. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Maria, ang bunso. Hinaplos niya ang buhok nito at maingat na hinalikan sa noo. May ibinulong siya na tanging ang natutulog na bata ang nakarinig. Pangako anak, aniya, ang boses ay basag sa emosyon na kanyang pinipigilan. Hindi nahahayaan ni Daddy na masaktan pa kayo. Hinding-hindi na. Ganoon ang ginawa niya sa bawat isa sa kanila. Isang halik. Isang tahimik na pangako. Iyon ang kanyang sandata. Iyon ang kanyang lakas.
Pagkatapos, tumayo siya. Ang lambot sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng tigas ng bakal. Humarap siya sa pinto at lumabas. Nakita niya si Esmeralda sa kanilang master bedroom. Nagbabasa ng isang magazine. Nag-angat ito ng tingin. May kaunting inis sa mukha. "Darling, you're back? Akala ko ba?" Hindi niya ito pinatapos. "Sumunod ka sa akin sa study," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang utos, hindi isang pakiusap. Natigilan si Esmeralda. Nakita niya ang pagbabago sa anyo ng kanyang asawa. Ang Ricardo na nakatayo sa harapan niya ay hindi ang Ricardong umalis kanina. Sumunod ito ng walang imik. Pumasok sila sa pribadong opisina ni Ricardo sa loob ng bahay. Isinara ni Ricardo ang pinto at ang tunog ng pag-lock nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Umupo si Esmeralda sa silya sa tapat ng malaking mesa, nagkunwaring kalmado. "Ricardo, ano ba ito? You're scaring me." Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang desk at inilapag ito sa harapan ni Esmeralda. Isang video file ang nakaplay na. "Panoorin mo," sabi niya. Napakunot ang noo ni Esmeralda. Sinimulan niyang panoorin ang unang video. Ang eksena sa playroom kung saan hindi maabot ng mga bata ang kanilang pagkain. Sa una, isang bahagyang inis lang ang gumuhit sa mukha ni Esmeralda. "Anong kalokohan ito, Ricardo? Dinidisiplina ko lang sila." Hindi umimik si Ricardo. Hinayaan niyang mag-play ang susunod na video. Ang video sa kwarto. Ang tawag sa telepono. Habang tumatagal ang usapan, ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Esmeralda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkainis, ay napalitan ng purong gulat. At pagkatapos, takot. Narinig niya ang sarili niyang boses na tumatawag sa asawa niya na tanga. Narinig niya ang sarili niyang plano na kunin ang kalahati ng kumpanya. Narinig niya ang sarili niyang pandidiri para sa mga batang dapat sanay kanyang ina. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Itinapat ni Ricardo ang kanyang mga mata sa kanya, mga matang hindi na nagpapakita ng kahit anong pagmamahal. Tanging isang malamig at mapanuring tingin. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Isang salita, ngunit naglalaman ng bigat ng 1,000 tanong, ng 1,000 sakit. Biglang tumawa si Esmeralda. Isang tawang pilit at halos histerikal. Ang maskara ng pagiging isang mahinhin na asawa ay tuluyan ng gumuho, nag-iwan ng isang mukhang puno ng galit at desperasyon. "Bakit?" Ulit niya. Tumatayo na ngayon. "Nagtatanong ka kung bakit? Dahil pagod na ako, Ricardo? Pagod na akong magpanggap na mahal ko ang mga anak mo. Pagod na akong maging perpektong asawa sa isang lalaking mas mahal pa ang kanyang opisina kaysa sa sarili niyang pamilya." Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Hindi yan ang usapan. Ang usapan ay ang pananakit mo sa kanila. Ang pagtataksil mo sa akin. "Pananakit?" Sigaw niya. "Dinidisiplina ko sila. Isang bagay na hindi mo kailanman ginawa dahil wala ka dito at pagtataksil? Karapatan ko ang yaman mo. Pinakasalan kita. Tiniis ko ang lahat ng ito." Lumapit si Ricardo sa kanya. Hindi mabilis, ngunit bawat hakbang ay may bigat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Esmeralda ang takot para sa sarili niya. "Tapos na tayo, Esmeralda," sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din." Muling tumawa si Esmeralda. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pagbabanta. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. "Umalis? Sa tingin mo ganoon lang kadali yon?" Humakbang siya palapit kay Ricardo. Hinahamon ito. "Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao, Ricardo?
Ang isang bilyonaryong halos hindi nakikita sa sariling bahay? O ang kawawa niyang asawa na biktima ng emotional abuse? Natigilan si Ricardo. Oo, ngumisi si Esmeralda. Alam na natumbok niya ang kahinaan nito. Gagamitin ko ang lahat laban sa'yo. Sasabihin ko sa buong mundo na ikaw ay isang pabayang ama at isang abusadong asawa. Isang kwento lang sa media, Ricardo. At ang Solistec na pinaghirapan mo ay babagsak. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang huling alas niya ay inilabas na. Subukan mong paalisin ako, banta niya. Ang boses ay puno ng lason. At sisiguraduhin kong hindi lang ako ang mawawalan. Mawawala sa iyo ang lahat. At higit sa lahat, mawawala sa iyo ang mga anak mo. Dahil sino ba ang maniniwala sa isang amang hindi naman talaga nila nakasama? Sa kanyang maliit at simpleng bahay, hindi mapakali si Aling Marisol. Paulit-ulit siyang sumisilip sa bintana. Pinagmamasdan ang dambuhalang mansyon ng mga solis sa di kalayuan. Mula nang ibigay niya ang USB kay Ricardo, isang mabigat na kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Alam niyang tama ang ginawa niya, ngunit alam din niya ang uri ng babae na tulad ni Esmeralda. Maganda, matalino, at kayang baliktarin ang anumang katotohanan gamit ang matatamis na salita at mga peking luha. Paano kung hindi sapat ang video? Paano kung magawa pa ring makalusot ni Esmeralda? Umupo siya sa kanyang lumang silyang tumba-tumba. Hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Ang mga bata, ang mga kawawang bata, sila ang nasa isip niya. May kung anong bumabagabag sa kanya tungkol kay Esmeralda, isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang uri ng galit nito sa mga bata ay tila mas malalim pa kaysa sa simpleng pagiging sakim sa pera. Parang may pinanggagalingan itong personal na puot. At doon, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong unang ipakilala ni Ricardo si Esmeralda sa kanya, bilang bago nitong asawa, may sinabi ito tungkol sa kanyang probinsya. Batangas, ang probinsya kung saan din siya lumaki. Kinuha ni Aling Marisol ang kanyang lumang cellphone. May isang pangalan sa kanyang contacts na matagal na niyang hindi natatawagan. Si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan noong dalaga pa. Ang kumare niya na hindi na niya muling nakita mula nang lumuwas siya ng Maynila. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Elena? Mare? Si Marisol ito, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Marisol, Diyos ko ikaw nga, kamusta ka na? Ilang dekada na rin. Masayang sagot ng kaibigan. Nagkamustahan sila sandali. Mga alaala ng kabataan ang pinag-usapan. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ni Aling Marisol ang pakay niya. Mare, may itatanong lang sana ako. Medyo kakaiba, pero mahalaga, sabi niya. May kilala ka bang pamilya dyan na may apelyidong Reyes? May anak silang babae. Pangalan ay Esmeralda. Siguro mga nasa 35 na ang edad ngayon. Maganda, maputi, matangkad. Narinig niya ang pag-iisip ni Elena sa kabilang linya. Reyes, Esmeralda. Mare, parang walang ganyang pangalan dito na tumutugma sa sinasabi mo. Sigurado ka ba? Bumagsak ang balikat ni Aling Marisol. Ah, ganun ba? Baka nagkamali lang ako ng dinig. Pero, patuloy ni Elena, habang inilalarawan mo siya, may isang tao akong naaalala. Hindi Esmeralda ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Estrella. Napahawak ng mahigpit si Aling Marisol sa cellphone. Estrella? Oo, Estrella Pascual. Ganyan-ganyan ang itsura niya. Umalis siya dito mahigit 10 taon na. Ang nakalipas, may malaking eskandalo noon, bulong ni Elena, na tila ayaw marinig ng iba. Anong eskandalo? Tanong ni Marisol, ramdam ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Elena. Nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga, Mare, sa isang magsasaka lang. Pero si Estrella, ambisyosa. Ayaw niya ng buhay dito sa bukid. Isang araw,
May nakilala siyang lalaki na taga Maynila, mayaman daw, at isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Paano? Paano ang anak niya? Halos hindi makahingang tanong ni Marisol. Iniwan niya, malungkot na sagot ni Elena. Iniwan niya ang kanyang sanggol na lalaki sa kanyang lola na halos hindi na makalakad. Namatay din ang matanda makalipas ang ilang taon. Ang bata naman napunta sa isang malayong kamag-anak. Kawawang bata. Walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Napapikit si Aling Marisol. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang galit, ang poot, ang pagtrato ni Esmeralda sa mga anak ni Ricardo. Ang mga bata ay isang salamin, isang masakit na paalala ng kasalanang kanyang tinalikuran. Mare, sabi ni Marisol, ang boses ay seryoso. May litrato ka ba ni Estrella? Teka, hahanapin ko sa lumang album ko. Meron kaming litrato noong fiesta. Ilang minutong paghihintay ang dumaan na parang isang oras. Pagkatapos, isang tunog ng notification ang narinig ni Marisol sa kanyang cellphone. Isang larawan ang ipinadala ni Elena. Binuksan niya ito. Ang larawan ay kupas na, ngunit ang mukha ng babae ay malinaw na malinaw. Mas bata, mas simple ang ayos, ngunit walang duda. Ang mga mata, ang ngiti, ang hugis ng mukha. Ito si Esmeralda, ngunit sa larawan, may karga siyang isang sanggol na lalaki. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pangarap na makatakas. Napatingin si Aling Marisol sa kanyang cellphone, pagkatapos ay sa mansyon sa labas. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Ito ay tungkol sa isang nakaraang pilit itinatago. Hawak na niya ang huling alas, ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Esmeralda. Hindi na naghintay pa si Esmeralda. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ang pangalan ng pamilya Solis ay nasa lahat na ng balita. Ngunit hindi dahil sa isang bagong teknolohiya o pagtaas ng kita. Esmeralda Solis, asawa ng bilyonaryong si Ricardo Solis, nagsalita na tungkol sa diumano'y abusadong buhay sa loob ng kanilang mansyon. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng kanyang sala, hawak ang isang tablet. Pinapanood ang live press conference na ipinatawag ni Esmeralda. Ang babaeng kaharap niya kagabi na puno ng galit at pagbabanta ay wala na. Ang nasa screen ngayon ay isang babaeng kaawa-awa. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga pekeng luha. Ang boses ay nanginginig sa bawat salita. Hindi ko na po kaya, sabi ni Esmeralda sa harap ng napakaraming kamera, habang maingat na pinupunasan ng isang luhang hindi naman talaga tumulo. Matagal ko na pong tiniis ang lahat para sa aking mga anak-anakan. Akala ko, magbabago pa siya. Pero ang isang taong mas mahal pa ang pera kaysa sa pamilya ay hinding-hindi na magbabago. Isang reporter ang nagtanong, Ma'am Esmeralda, sinasaktan ka po ba ni Sir Ricardo ng pisikal? Umiling si Esmeralda, isang perpektong galaw ng isang martir. Mas masahol pa po sa pisikal, sagot niya. Ang sakit sa emosyon, ang pagpapabaya, ang pagtrato sa akin na parang isa lamang palamuti sa kanyang bahay. Iyon po ang araw-araw kong tinitiis. Kasama niya ang isang kilalang abogado na nagsalita tungkol sa emotional abuse and neglect, mga salitang sadyang pinili para sirain ang imahe ni Ricardo. Ang epekto ay mabilis at brutal. Sa pagbubukas ng stock market, ang shares ng Solis Tech ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang mga investor ay natakot. Ang mga headline ay nagbago mula sa business section patungo sa showbiz at crime section. Ang pangalan na binuo ni Ricardo sa loob ng 20 taon ay unti-unting dinudungisan sa loob lamang ng ilang oras. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok ni Ricardo sa conference room, ang mga mukha na dati ay puno ng paghanga at respeto sa kanya
ay napalitan ng pagdududa at pag-aalala. Ang kanyang mga business partners, ang mga taong kasama niyang bumuo ng kumpanya, ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. "Ricardo, we have a huge problem," sabi ni Mr. Tertan, ang pinakamatandang miyembro ng board. "Our stocks are plummeting. The investors are pulling out. This This circus is destroying the company." "It's a lie. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan," mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "It doesn't matter if it's a lie, Ricardo," sigaw ng isa pa. "Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng publiko. At sa ngayon, ikaw ang kontrabida sa kwento." Napapaligiran siya. Sinusukol. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay mas inaalala ang pera kaysa sa katotohanan. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagtataksil tulad ng naramdaman niya kagabi. Buong araw, sinubukan niyang ayusin ang gulo. Naglabas ang kanyang legal team ng isang opisyal na pahayag na itinanggi ang lahat ng akusasyon, ngunit ang apoy ay masyado nang malaki. Ang kwento ng isang kaawa-awang asawa laban sa isang makapangyarihan at walang pusong bilyonaryo ay mas madaling ibenta sa publiko. Gabi na nang makauwi si Ricardo, ang pagod ay nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Pakiramdam niya, 100 taon ang itinanda niya sa loob ng isang araw. Pagpasok niya sa bahay, tahimik. Si Esmeralda ay wala roon. Malamang ay nasa isang hotel at nagpaplano na ng susunod niyang hakbang. Pumunta siya sa silid ng kanyang mga anak. Gising pa sila. Naglalaro sa sahig kasama ang kanilang yaya. Nang makita nila siya, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pinaghalong takot at pag-aalala. Lumuhod si Ricardo para maging kapantay nila. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya sila at sa mga mata nila, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Ang pinakabunso, si Maria, ang siyang unang lumapit. Dahan-dahan na parang isang usa na hindi sigurado. Iniabot nito ang maliit niyang kamay at hinawakan ng pisngi ng kanyang ama. "Daddy," bulong nito, "are you sad?" Ang simpleng tanong na yon, ang simpleng paghawak na yon, ang bumasag sa pader na itinatayo ni Ricardo sa buong araw. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya si Maria ng mahigpit at isa-isa. Ang 3 pa niyang anak ay lumapit at yumakap din sa kanya. Isang grupo ng mga basag na puso, magkakayakap sa gitna ng isang gumuguhong palasyo. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang stock market. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng board. Hindi na mahalaga ang opinyon ng buong mundo. Ang tanging mahalaga ay ang 4 na maliliit na nilalang na nakayakap sa kanya. Ngunit habang yakap niya sila, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang abogado. "Ricardo," sabi ng abogado, ang boses ay mabigat. "I have bad news. Nag-file si Esmeralda ng temporary protection order at humihingi siya ng temporary custody sa mga bata, citing your unstable mental state and the abusive environment you allegedly created." Napahigpit ang yakap ni Ricardo sa kanyang mga anak. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Hindi lang ang kumpanya niya ang kinukuha sa kanya, kinukuha rin sa kanya ang kanyang mga anak. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo na parang isang sirang plaka. Temporary custody, unstable mental state, abusive environment. Binitawan niya ang pagkakayakap sa kanyang mga anak. Isang pekeng ngiti ang pilit niyang ginuhit sa kanyang mga labi. "Magpahinga na kayo mga anak. Maaga pa kayo bukas," sabi niya. Ang boses ay kalmado, sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Hinalikan niya sila isa-isa sa noo bago sila ihatid ng yaya sa kanilang kama. Nang siya na lang ulit ang mag-isa, ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Naglakad siya papunta sa kanyang study, ang parehong silid, kung saan gumuho ang kanyang mundo 2 gabi na ang nakalipas.
Umupo siya sa kanyang silya at tinitigan ang dalawang bagay sa kanyang mesa. Sa kaliwa, naroon ang pinakabagong financial report ng Solistec, mga numero na kumakatawan sa kanyang dugo, pawis at luha sa loob ng 20 taon. Isang imperyo na binuo niya mula sa wala. Sa kanan, naroon ang isang drawing na ginawa ng kanyang mga anak para sa kanya noong nakaraang Father's Day. 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa ilalim nito may nakasulat na, "We love you, Daddy." Sa sulat kamay ng isang bata. Ang drawing na yon, halos nakalimutan na niya. Inilagay lang niya ito sa kanyang mesa, isang mabilis na salamat. Ang sinabi, bago siya bumalik sa isang mahalagang conference call. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Hindi niya nakita ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga anak habang inaabot iyon sa kanya. Ngayon, habang tinititigan niya ang gusot-gusot na papel, bawat guhit ay tila isang akusasyon. Pabaya. Wala ka dito. Mas mahal mo ang iyong opisina. Ang mga salita ni Esmeralda, kahit puno ng lason, ay may bahid ng katotohanan. Naging abala siya sa pagbibigay sa kanyang mga anak ng isang magandang buhay, ngunit nakalimutan niyang bigyan sila ng isang ama. Naging abala siya sa pagbuo ng isang kaharian, ngunit hinayaan niyang walang laman ang kanilang mga puso. At dahil doon, naging mahina siya. Dahil doon, may puwang para pumasok ang isang ahas na tulad ni Esmeralda. Ang kasalanan ay hindi lang sa kanya, kasalanan din niya. Ang digmaang ito, na pagtanto niya, ay hindi mapapanalunan sa korte. Dahil kahit manalo pa siya, kahit mapatunayan niyang nagsisinungaling si Esmeralda, ano ang matitira? Isang pamilyang wasak na pinagpiestahan ng media. Mga anak na may peklat na habambuhay nilang dadalhin, maaari niyang gamitin ang video, maaari niyang ilabas ang sikreto ni Aling Marisol, maaari niyang sirain si Esmeralda ng walang awa. Ngunit sa proseso, ang putik ay tatalsik din sa kanyang mga anak. Ang kanilang pribadong sakit ay magiging pampublikong aliwan. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mayroon lamang isang paraan para matapos ito. Isang paraan para protektahan sila. Isang paraan para itama ang kanyang pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Aling Marisol. Aling Marisol? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May itatanong po sana ako. Kung sakaling kailangan kong umalis kasama ang mga bata, sasama po ba kayo sa amin? Natahimik sandali ang matanda. Pagkatapos ay isang matatag na sagot ang kanyang narinig. Kahit saan po, Sir Ricardo. Para po sa mga batang yon, kahit saan. Napangiti si Ricardo. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. May isang tao pa siyang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang abogado. May gagawin ako, sabi ni Ricardo. Makinig kang mabuti. Ito ang gusto kong mangyari. Ibinigay niya ang kanyang mga instruksyon. Bawat salita ay malinaw at pinal. Sa kabilang linya, ang kanyang abogado ay hindi makapaniwala. Ricardo, are you insane? Sigaw ng abogado. That's corporate suicide. You're giving her exactly what she wants. Hindi, mahinahong sagot ni Ricardo. Ibinibigay ko sa kanya ang hawla. Ang kailangan ko ay ang mga ibon. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Ricardo ay nabunutan siya ng tinik. Sa unang pagkakataon, naging malinaw ang lahat. Ang landas na dapat niyang tahakin ay hindi madali. Ngunit ito ang tamang landas. Nag-utos siya sa kanyang staff na magpatawag ng isang press conference kinabukasan. Isang anunsyo na yayanig sa mundo ng negosyo. Isang anunsyo na tatapos sa lahat ng kasinungalingan. Tinitigan niya muli ang drawing sa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong tiniklop at inilagay sa bulsa ng kanyang Amerikana. Malapit sa kanyang puso, ang imperyo ng Solistec ay guguho. Ang yaman niya ay mawawala. Ang pangalan niya ay madudungisan. Ngunit sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, uuwi na ang hari.
sa kanyang tunay na kaharian. Ang conference room ay puno ng mga nag-uumapaw na bulungan. Ang bawat network, bawat pahayagan, bawat sikat na blogger ay naroon. Ang hangin ay siksik sa pag-aabang. Inaasahan nilang lahat ang isang maruming laban, isang bilyonaryo na desperadong ipagtatanggol ang kanyang sarili. Marahil ay maglalabas ng sarili niyang mga sikreto laban sa kanyang asawa. Si Esmeralda ay naroon din, nakaupo sa unahan kasama ang kanyang abogado. Isang larawan ng isang biktima, mahinhin, nakayuko, handang saluhin ang anumang atake na ibabato sa kanya. Ngumiti siya sa loob-loob. Ito na ang katapusan ni Ricardo. Nang lumabas si Ricardo Solis at tumayo sa podium, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit ang inaasahan nilang galit at desperadong Ricardo ay wala. Sa halip, ang humarap sa kanila ay isang lalaking may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang lalaking tila wala ng anumang takot na natitira. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado at matatag. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi para pabulaanan ang mga akusasyon laban sa akin. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Maging si Esmeralda ay napakunot ang noo. Anong laro ito? Nandito ako, patuloy ni Ricardo, para umamin. Nagulat ang lahat. Inaamin ko na ako ay naging isang pabayang ama. Inaamin ko na mas binigyan ko ng halaga ang aking kumpanya kaysa sa aking pamilya. Inaamin ko na dahil sa aking pagkabulag sa trabaho, hinayaan kong may masamang mangyari sa aking mga anak sa loob ng sarili kong pamamahay. Tumingin siya ng diretso kay Esmeralda. Para doon, walang kapatawaran ang aking pagkakamali. Pero hindi pa siya tapos. Ngunit ang pagpapabaya ay iba sa pag-abuso, sabi ni Ricardo, at sa isang senyas niya, ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw at ang video ay nag-play. Ang video sa playroom, ang video sa kwarto ng mga bata. Ang bawat salita, ang bawat pagbabanta, ang bawat pag-amin ng kasakiman ni Esmeralda. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula sa screen patungo sa mukha ni Esmeralda na ngayon ay kasing putla ng papel. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa pagkabigla. "That's fake! Doctored!" Sigaw ng abogado niya. Ngunit huli na ang lahat. "Hindi, Ricardo. Paano mo nagawa ito sa akin?" Sigaw ni Esmeralda. Tumatayo na. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala at napalitan ng purong galit. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at mula roon ay lumabas ang isang simpleng matandang babae. Si Aling Marisol. Hawak niya ang isang mikropono at kahit nanginginig, ang kanyang boses ay malinaw. "Hindi po yan kasinungalingan," sabi ni Aling Marisol, nakatingin sa nagwawalang si Esmeralda. "Kilala kita, hindi bilang si Esmeralda Reyes, kundi bilang si Estrella Pascual ng Batangas." Kung kanina ay maputla si Esmeralda, ngayon ay para na siyang isang multo. "At kilala ko rin po," patuloy ni Aling Marisol, habang isang lumang litrato ang lumitaw sa screen. Ang litrato ni Esmeralda, o Estrella. Nakarga ang isang sanggol, ang anak na iyong iniwan. Iyon na ang huling dagok. Sumabog si Esmeralda. "Mga sinungaling! Lahat kayo sinungaling!" Sigaw niya na parang isang nasusukol na hayop habang inaawat siya ng mga security. Ang buong eksena ay purong kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat, si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa podium. Kalmado, walang bakas ng tagumpay sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na kalungkutan. Nang medyo humupa na ang gulo at nailabas na si Esmeralda, muling nagsalita si Ricardo at ang kanyang huling anunsyo ang siyang tuluyang yumanig sa lahat. "Ang mga bagay na ito, ang pera, ang kapangyarihan, ito ang sumira sa amin," sabi niya habang tinitingnan ang logo ng Solistec sa likod niya.
at hindi ko nahahayaan pang may masira pa ito. Huminga siya ng malalim. Simula ngayong araw ako ay opisyal ng nagbibitiw bilang CEO ng Solistec. Ipinapaubaya ko na sa Board of Directors ang buong pamamalakad ng kumpanya. Ibebenta ko ang lahat ng aking shares at ititira lamang ang sapat para sa isang simpleng pamumuhay para sa aking mga anak. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Isang bilyonaryo na kusang isinusuko ang kanyang kaharian. Imposible. Ang aking nag-iisang yaman ngayon. Pagtatapos ni Ricardo, ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Ay ang aking 4 na anak at uumpisan kong muli ang aking buhay hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod siya at umalis sa entablado. Iniwan ang isang mundong naguguluhan, isang kumpanyang walang pinuno, at isang kasinungalingang tuluyan ng nawasak. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng syudad, ang walang katapusang balita, at ang anino ng Solistec ay unti-unting naglaho o sebeho na parang isang malayong panaginip. Ang mansyon ay naibenta na. Ang mga sports car ay napalitan ng isang segunda-manong pickup truck. Ang mga suit na may tatak ay napalitan ng mga simpleng polo shirt at maong. Para kay Ricardo Solis, ito ang bagong katotohanan. Isang katotohanan na mas payapa at mas totoo kaysa sa alinmang financial report. Nakatira sila ngayon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Ang bahay ay napapaligiran ng mga puno ng prutas at may malawak na bakuran kung saan malayang nakakapaglaro ang mga bata. Kasama nila si Aling Marisol na hindi na nila tinuring na kapitbahay, kundi isang lola. Ang unang linggo ay ang pinakamahirap. Si Ricardo, na sanay mag-utos sa isang batalyon ng mga empleyado, ay hindi marunong magluto ng kanin. Ang kanyang unang sinubukan na pritong itlog ay nasunog. Hindi niya alam kung paano mag-ayos ng natanggal na butones o magtali ng buhok na pang ponytail. Isang umaga, sinubukan niyang gumawa ng pancake, ang paborito ng mga bata. Ngunit ang kinalabasan ay isang sunog at malagkit na bagay na hindi maintindihan ng hugis. Napaupo na lang siya sa sahig ng kusina, napasabunot sa kanyang buhok at napatawa sa sarili niyang kapalpakan. "Okay ka lang, Daddy?" tanong ng isa sa kanyang mga anak na sumilip sa pinto. Ngumiti si Ricardo. "Hindi, anak. Hindi okay. Sinunog ko ang almusal natin." Pag-amin niya. Pero okay lang. Matututo rin si Daddy. At natuto nga siya. Sa tulong ni Aling Marisol, unti-unti niyang natutunan ang mga gawaing bahay. Natuto siyang magluto ng adobo, maglaba, at maglinis. Ngunit ang pinakamahalagang natutunan niya ay ang makinig. Sa hapon, sa halip na magbasa ng mga ulat, uupo siya kasama ang kanyang mga anak sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga at babasahin sila ng mga kwentong pambata. Sa gabi, sa halip na tumanggap ng mga tawag mula sa ibang bansa, pakikinggan niya ang mga kwento nila tungkol sa kanilang araw, ang gagambang nakita nila, ang bulaklak na kanilang pinitas. Ang mga bata, na dati laging tahimik at takot, ay unti-unti ring nagbabago. Ang kanilang mga tawa ay nagiging mas malakas, ang kanilang mga galaw ay nagiging mas malaya. Ngunit ang mga peklat ay naroon pa rin. Minsan, kapag nagkakamali si Ricardo sa kusina at aksidenteng nakakabasag ng plato, nakikita niya ang 4 niyang anak na biglang naninigas sa isang sulok. Ang takot ay bumabalik sa kanilang mga mata na tila naghihintay ng sigaw at parusa. Sa mga pagkakataong yon, hihinto si Ricardo sa anumang ginagawa niya. Dahan-dahan siyang lalapit sa kanila, luluhod, at magsasabi sa pinakamahinahon niyang boses, "Okay lang mga anak, aksidente lang, walang magagalit. Ligtas kayo dito." Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, pumasok siya sa kanilang silid para kumustahin sila.
Nakita niya si Maria na hindi mapakali sa kanyang pagtulog, binabangungot. Mahina itong umiiyak. Umupo si Ricardo sa tabi nito at hinaplos ang kanyang buhok. "Shh, anak. Nandito lang si Daddy. Nandito lang ako." Biglang nagising si Maria. Nang makita niya ang kanyang ama, sa halip na matakot, bigla niya itong niyakap ng napakahigpit. "Daddy," hikbi nito, "huwag mo po kaming iiwan." Niyakap din siya ni Ricardo pabalik. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang buong-buong tiwala ng kanyang anak. Isang tiwala na hindi nabibili ng pera. "Pangako anak," bulong niya, "hinding-hindi na kayo iiwan ni Daddy." Kinabukasan, lumabas silang lahat sa bakuran. Nagdala si Ricardo ng mga supot ng buto ng gulay at mga gamit sa paghahalaman. "Simula ngayon," sabi niya sa mga bata na may ngiti, "bubuo tayo ng sarili nating hardin." Magkakasama nilang binungkal ang lupa. Magkakasama silang nagtanim ng mga unang buto. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na nagkakalat ng lupa at nagtatawanan sa ilalim ng sikat ng araw, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Ricardo. Ang imperyo niya noon ay gawa sa bakal at salamin. Ang bago niyang imperyo ay gawa sa lupa, pag-asa at pagmamahal. At ito, alam niya, ay hinding-hindi guguho. Habang nagdidilig sila, isang sulat ang dumating mula sa kartero. Galing ito sa dati niyang abogado. Binuksan niya ito nang may kaunting pag-aalinlangan. Nakasulat doon ang naging hatol sa kaso ni Esmeralda. Binuksan ni Ricardo ang sulat mula sa kanyang abogado. Detalyado ang nakasulat. Si Esmeralda o Estrella Pascual ay nahaharap sa maraming kaso: child abuse, perjury, at attempted fraud. Ang paglalabas ng video at ang testimonya ni Aling Marisol, kasama ang nakatagong nakaraan nito, ay sapat para pabagsakin siya. Nakakulong na siya, naghihintay ng desisyon ng korte. Malamang ay matagal siyang mananatili sa likod ng rehas. Binasa ni Ricardo ang bawat linya. Ang mukha ni Esmeralda ay naglaro sa kanyang isip. Ang kanyang matatamis na ngiti, ang kanyang mga pekeng luha, at ang huling, purong galit na nakita niya. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Wala siyang naramdamang kagalakan. Tanging isang malalim na awa. Isang babaeng na biktima ng kanyang sariling kasakiman at ng kanyang sariling nakaraan. Isang babaeng pinili ang material na yaman kaysa sa tunay na pagmamahal. Isang babaeng sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan ay nawalan ng lahat, hindi lang ng kanyang kalayaan, kundi pati na rin ng kanyang sariling kaluluwa. Dahan-dahang tiniklop ni Ricardo ang sulat. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, lumabas siya ng bahay at pumunta sa likod bahay kung saan sila nagtanim ng kanilang hardin. Mayroon siyang maliit na lalagyan ng posporo. Sinindihan niya ang sulat at pinanood itong masunog. Ang abo ay unti-unting lumilipad kasama ng hangin. Isang simbolo. Ang nakaraan ay nasunog. Ang lahat ng sakit at pagtataksil ay abo na lang. Kailangan niyang kalimutan. Hindi para kay Esmeralda, kundi para sa kanyang mga anak, para sa kanilang kapayapaan. Nilingon niya ang hardin. Doon, nakita niya ang kanyang 4 na anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at tawanan habang nagdidilig ng mga bagong tanim. Si Aling Marisol ay nakaupo sa ilalim ng mangga, nagbabasa ng isang libro, at paminsan-minsan ay ngumingiti sa kanila. Ang sikat ng araw ay papalubog na, pinipintahan ng kalangitan ng kulay kahel at lila. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng lupa at mga bulaklak. Isang payapang tanawin, isang tanawing dati hindi niya pinapansin, o kung minsan ay iniiwasan pa nga. Noong dati, sa ganitong oras, abala siya sa pagsagot ng mga email, paggawa ng mga presentation, o pakikipag-dinner sa mga investor. Ang kanyang mundo ay puno ng pressure, ng mga numero, ng mga pagpupulong. Ngayon, ang kanyang mundo ay puno ng tawanan ng mga bata, ng amoy ng sariwang hangin
ng init ng araw sa kanyang balat. Lumapit siya sa kanyang mga anak. "Daddy, tingnan mo. May bunga na ang aming kamatis," sigaw ni Maria, habang buong pagmamalaki niyang itinuturo ang isang maliit na kamatis na nagsisimula ng mamula. Ngumiti si Ricardo, lumuhod siya at hinaplos ang dahon ng kamatis. "Ang galing ninyo mga anak. Napakaganda ng hardin natin." Niyakap siya ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na braso sa kanyang leeg, ang init ng kanilang mga katawan, ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa kanilang mga puso. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Noon, ang Solis Tower ang kanyang simbolo ng yaman. Ang bawat palapag, bawat dolyar, ay isang patunay ng kanyang kakayahan. Ngunit ano ang halaga ng lahat ng iyon kung walang mga taong mamahalin mo? Ano ang halaga ng isang imperyo kung ang iyong kaluluwa ay walang laman? Nagkamali siya. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang pagkakamaling iyon ang nagbukas ng kanyang mga mata. Nagbukas ng kanyang puso. Hindi na siya isang bilyonaryo. Hindi na siya isang CEO. Siya si Ricardo, isang simpleng ama na nagtatayo ng isang hardin. Isang ama na nagbabasa ng mga kwento sa kanyang mga anak. Isang ama na naroroon. At ito, na pagtanto niya, ay sapat na. Higit pa sa sapat. Ito ang tunay na yaman. Ang pagmamahal, ang presensya, ang tawa ng kanyang mga anak, ang kapayapaan ng kanilang simpleng buhay. Ang kanyang mga anghel ay nakalabas na sa kulungan. At kasama nila, siya rin ay nakalaya na.